Batman, Spider-Man, Wolverine. Ilan lamang sila sa mga pinakasikat na superhero na ang kanilang mga kapangyarihan ay hango sa totoong mga hayop. Ngunit ang kalikasan ay nakalikha ng mas matitinding mutation kaysa sa anumang naisip ng mga comics. Isipin mo ang isang insektong halos kasinlaki lang ng isang butil ng bigas, ngunit nakakalikha ng tunog na kasing lakas ng isang rumaragasang tren gamit lamang ang espesyal na bahagi ng katawan nito. O isang palakang nakuhanan ng video na tila naglalabas ng apoy mula sa mga butas ng ilong nito, at mayroon ding hayop na hindi lang basta muling pinapatubo ang buntot nito. Putulin mo ang paa nito, ang spinal cord, o kahit isang bahagi ng utak nito, at tutubo itong muli na parang walang nangyari. Sa totoo lang, kahit si Deadpool ay maiinggit sa kakayahang iyon. Mula sa mga langgam na kusang sumasabog upang magwisik ng nakalalasong pandikit at mapigilan ang mga mananakop, hanggang sa mga hipong nakapagpaputok ng pagsabog na mas mainit pa kaysa sa ibabaw ng araw. Ngayon ay makikilala natin ang mga tunay na superhero ng kaharian ng mga hayop. Walang CGI, walang kapa, puro kamanghamanghang likas na kakayahan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Spider-Man with glue guns. May sapot si Spider-Man, ngunit ang malambot na nilalang na ito ay lumalaban gamit ang dalawang parang kanyon ng malagkit na likido na ibinubuga mula sa ulo nito. Ang Velvet Worm ay maaaring mukhang malambot at walang kalaban-laban, pero kapag oras na ng pangangaso, nagiging isa itong tunay na mandirigma. Nagtatago ito sa mga nabubulok na troso at makakapal na patong ng tuyong dahon. Kapag may dumaan na biktima, agad itong naglalabas ng dalawang bugso ng napakalagkit na pandikit na kayang tumama sa mga insekto hanggang halos isang talampakan ng layo. Kapag tumama ang malagkit na likido, agad itong tumitigas at ikinukulong ang biktima sa lugar nito, parang natural na duct tape ng kalikasan. Kapag hindi na makagalaw ang target, dahan-dahang lalapit ang Velvet Worm at magi-inject ng digestive fluid na unti-unting tinutunaw ang laman ng biktima mula sa loob palabas. Oo, ang mukhang kaibig-ibig na nilalang na ito ay parang buhay na glue gun na may kasamang napakalakas na digestive acid. Mas kahanga-hanga pa rito, ang Velvet Worm ay itinuturing na isang living fossil. Ibig sabihin ay halos hindi na ito nagbago sa loob ng mahigit 500 million years. Mas matanda pa ito kaysa sa mga dinosaur, ngunit hanggang ngayon ay matagumpay pa rin nitong nahuhuli ang mga insekto gamit lamang ang simpleng taktika ng pagbuga, ng pandikit at paghigop sa natunaw nitong biktima. Number 14, Deadpool but underground. Kung pag-uusapan ang matinding kakayahan sa paghilom ng katawan, halos kahawig ni Deadpool ang naked mole rat. Katulad ni Deadpool, halos hindi ito nakakaramdam ng sakit at may pambihirang kakayahang labanan ang cancer dahil sa kakaibang paraan ng pag-aayos ng katawan nito. Sa unang tingin, mukha lamang itong mahabang sausage na walang balahibo at may malalaking ngipin. Ngunit sa likod ng kakaibang anyo nito ay isa sa mga pinakakamanghamanghang hayop na pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Natuklasan nilang ang maliit na nilalang na ito ay halos hindi tinatablan ng cancer, nabubuhay ng siyam na beses na mas matagal kaysa sa karaniwang daga at halos wala ring nararamdamang sakit. Paano ito nagagawa? Ang katawan nito ay naglalaman ng isang espesyal na sangkap na tinatawag na high molecular weight hyaluronan. Ang substance na ito ang tumutulong upang maiwasan ang pagbuo ng mga tumor sa mga tissue nito. Bukod pa rito, napakahusay ng mga selula nito sa pag-aayos ng anumang pinsala at hindi basta-basta naghahati ng walang kontrol, na siyang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer ang tao. Mas nakakagulat pa, ang mga naked mole rat ay namumuhay sa malalaking kolonya sa ilalim ng lupa na halos katulad ng sa mga langgam. Mayroon silang isang reyna, mga manggagawa at mga tagapagbantay, kaya maituturing silang isa sa ilang mammal na may ganitong uri ng organisadong lipunan. Kaya nilang mabuhay ng hanggang 18 minuto nang walang oxygen at patuloy na mamuhay sa masisikip at nakalalasong mga lagusan sa ilalim ng lupa, kung saan ang karamihan sa mga hayop ay agad na mawawala ng malay. Number 13, built like Wolverine, eats like Venom. Ang mukhang gusgusing hayop na ito ay may kakayahang maghilom na parang si Wolverine at may hilig kumain ng ahas na parang si Venom. Ang opossum ay kilalang-kilala sa kakaibang depensa nito. Kapag may banta, nagpapanggap itong patay, hihiga ito ng patagilid, ilalabas ang dila, maglalaway, at maglalabas pa ng amoy na parang nabubulok na bangkay upang lokohin ang mga mandaragit.
Ngunit, ang hindi alam ng marami, mayroon din itong likas na panlaban sa kamandag. Tama ang narinig mo. Ang opossum ay natural na hindi tinatabla ng lason ng mga makamandag na ahas, kabilang ang mga pit viper tulad ng rattlesnake at cottonmouth. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang dugo nito ay naglalaman ng isang espesyal na peptide na kayang pigilan ang epekto ng mga lason. Dahil dito, nakakakain ito ng mga makamandag na ahas na parang ordinaryong pagkain lamang. Mas kahanga-hanga pa rito, ipinakita ng isang pag-aaral noong 2015 na epektibo rin ang peptide na ito laban sa lason ng black mamba, isa sa mga pinakanakamamatay na ahas sa mundo. Isipin mo yon. Ang maliit na marsupial na ito ay maaaring makaligtas sa kamandag na kayang pumatay ng napakalalaking hayop. Dahil sa pambihirang kakayahang ito, pinag-aaralan na ngayon ang opossum bilang posibleng susi sa paglikha ng mas mabisa at mas ligtas na gamot laban sa lason ng ahas. Hindi lang pala ito simpleng scavenger, isa itong tunay na superhero ng mundo ng science. Number 12, the Jesus of the reptile world. Kung magkakaroon ng alagang hayop sina The Flash at Jesus, malamang ito ang magiging alaga nila. Ito ang basilisk lizard, nakilala rin bilang Jesus lizard dahil sa kakaiba nitong kakayahan ang tumakbo sa ibabaw ng tubig. Matatagpuan ito sa mga maulang kagubatan ng Central at South America. Ginagamit nito ang malalaki nitong paa sa likuran na may mga espesyal na balat sa gilid upang hampasin ang tubig ng napakalakas. Sa tamang bilis at tamang anggulo ng bawat hakbang, nakakalikha ito ng maliliit na bulsa ng hangin sa ilalim ng mga paa nito. Ang mga ito ang pansamantalang sumusuporta sa bigat ng katawan nito. Hanggat sapat ang bilis ng pagtakbo nito, humigit kumulang 5 talampakan bawat segundo. Kaya nitong manatiling nasa ibabaw ng tubig ng hanggang 15 talampakan bago ito tuluyang lumubog dahil sa gravity. Napag-aralan pa ng mga siyentipiko ang kakaibang kakayahang ito gamit ang mga high-speed camera. Ang resulta ay isang reptilyang tila gumagawa ng napakabilis na ninja sprint sa ibabaw ng isang swimming pool, isang bagay na hindi kayang gawin ng tao nang walang espesyal na kagamitan. At gaya ng karamihan sa mga superhero, ginagamit lamang ng basilisk lizard ang pambihira nitong kakayahan kapag nasa panganib at kailangang makatakas sa mga mandaragit. Number 11, Sonic Boom Shrimp. Kung magsasama ang kapangyarihan ni na Black Panther at Iron Man upang lumikha ng isang mamamatay taong mandirigma sa dagat, ang resulta ay ang pistol shrimp. Isa itong maliit na crustacean na may sipit na kayang magpaputok ng tila mga bala ng bula sa bilis na umaabot sa 60 milya bawat oras. Napakabilis nitong isinasara ang sipit kaya nakakabuo ito ng isang bula. Kapag pumutok ang bulang iyon, lumilikha ito ng napakalakas na shockwave na sapat upang mapatulala o mapatay ang mga kalapit na isda, alimango at iba pang maliliit na hayop na malas na mapadaan sa saklaw nito. Ang tunog ng pagpitik ng sipit nito ay umaabot sa humigit kumulang 210 decibels. Mas malakas pa kaysa sa putok ng baril, kaya kabilang ito sa pinakamaingay na mga hayop sa mundo. Ngunit hindi pa diyan nagtatapos ang kamanghamanghang kakayahan nito. Kapag pumutok ang bula, pansamantala itong umaabot sa temperaturang higit sa 4,700 degrees Celsius na mas mainit pa kaysa sa ibabaw ng araw. Sa loob ng napakaikling sandali, naglalabas pa ito ng isang maliit na kislap ng liwanag. Ang maliit na hipong ito ay tila kayang lumikha ng maliliit na pagsabog sa ilalim ng tubig gamit lamang ang isang pitik ng sipit nito. Number 10. You Touch, You Die, Dragon Millipede. Sa tingin mo ba ay magulo si Joker? Hintayin mong makilala ang Dragon Millipede, isang matingkad na kulay rosas na alupihang naglalabas ng nakalalasong kemikal at mistulang kontrabida sa isang cartoon. Matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya at hindi ito nahihiyang ipakita kung gaano ito kapanganib. Ang matingkad nitong kulay rosas ay nagsisilbing babala sa mga mandaragit na lumayo. Kapag ito ay hinawakan o sinunggaban, agad itong naglalabas ng hydrogen cyanide gas. Ang nakalalasong gas na ito ay maaaring makairita at makasunog ng balat, makapinsala sa mga mata, at maging nakamamatay sa maliliit na hayop. Mas kakaiba pa rito, ang amoy nito ay kahawig ng inihaw na almendras kahit na isa itong mapanganib na lason. At ang pinakanakakagulat sa lahat, ganap na immune ang Dragon Millipede sa sarili nitong nakalalasong kemikal.
Para itong kontrabidang naglalakad ng kalmado sa gitna ng sarili nitong pagsabog. Hindi nito kailangan ng nakalalasong gas bilang sandata, siya mismo ang gas. Number 9, the fire-breathing toad. Kung pagsasamahin ang dragon na si Smaug at si Pyro ng X-Men sa isang maliit ngunit mainitin ang ulong amphibian, malamang ay magiging katulad ito ng viral na fire-spitting toad. Sa isang kumalat na video sa internet, makikitang tila naglalabas ng apoy ang palaka mula mismo sa mga butas ng ilong nito. Gayunpaman, wala pang napatunayang uri ng palaka na tunay na kayang huminga o bumuga ng apoy. Alam ng mga siyentipiko na may ilang uri ng palaka na naglalabas ng nakalalason at madaling magliyab na kemikal mula sa kanilang balat. Kapag pinagsama ito sa tamang pinagmumula ng apoy o posibleng pag-ipon ng methane gas, maaaring magmukhang nagbubuga ng apoy ang hayop. Kaya maaaring totoo ang nakita, maaaring maling interpretasyon lamang o kaya naman ay labis na pinalaki ang pangyayari. Ngunit isang bagay ang tiyak. Kung may isang hayop na karapat-dapat magkaroon ng pinagmulan bilang isang Marvel anti-hero, ang Fire Toad ang isa sa pinakamalakas na kandidato. Number 8, the Walking Health Insurance. Maraming superhero at kontrabida ang may kakayahang mabilis na maghilom ng pinsala. Isa na rito ang Lizard mula sa Spider-Man na kayang gumaling mula sa matinding pinsala. Ngunit habang pangarap lamang ni Dr. Kurt Connors ang ganap na pagbabagong buhay ng mga nawawalang bahagi ng katawan, matagal na itong nagagawa ng totoong salamander. Sa katunayan, taglay na ng mga salamander ang pambihirang kakayahang ito mula pa noong panahon ng mga dinosaur. Wala itong kailangan na anumang serum o espesyal na gamot. Kapag naputol ang buntot ng salamander, tutubo itong muli. Kapag naputol ang paa nito, muli rin itong mabubuo. Kahit bahagi ng spinal cord nito ay kaya nitong ayusin. Mas nakakagulat pa rito, kahit alisin ang bahagi ng puso, baga o maging utak nito, kaya nitong muling buuin ang nawawalang mga tissue na para bang may nakahandang blueprint ang katawan nito. Sa loob ng maraming dekada, sinusubukan ng mga siyentipiko na matuklasan ang sikreto sa likod ng pambihirang kakayahang ito. Hindi tulad ng tao na nagiiwan ng peklat kapag gumagaling ang pinsala, ang mga selula ng salamander ay bumabalik muna sa isang batang o hindi pa ganap na espesyalisadong estado. Mula roon, muli nilang binubuo ang nawawalang bahagi ng katawan. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na ng mga mananaliksik ang DNA ng salamander upang malaman kung paano maaaring mapatubo muli ang mga nawawalang bahagi ng katawan ng tao o magamot ang mga pinsala sa spinal cord. Kung kailangan ng Marvel ng panibagong mutant na eksperto sa pagpapagaling, hindi na nila kailangang maghanap pa. Ang salamander ay isa ng buhay na health insurance ng kalikasan. Number 7, Malaysian Exploding Ant. Nang sabihin ni Captain America, kaya kong gawin ito buong araw, tila ito naman ang isinagot ng Malaysian Exploding Ant. Hindi na kailangan, sasabog na lang ako. Ang maliliit na langgam na ito ay hindi lamang lumalaban para sa kanilang colony. Handa silang isakripisyo ang sarili nilang buhay upang maprotektahan ito. Kapag nahaharap sa panganib, pinipisil nila ng napakalakas ang kanilang tiyan hanggang sa pumutok ito. Sa pagsabog na iyon, tumatalsik sa lahat ng direksyon ang isang malagkit at nakalalasong dilaw na likido. Ang malagkit na lason ay dumidikit sa katawan ng mga kalaban, pinipigilan silang makagalaw at kadalasan ay nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay kahit na hindi na makaligtas ang mismong langgam. Hindi na ito simpleng pagtatanggol sa sarili, isa itong ganap na pagsasakripisyo para sa colony. Ang nakalalasong likidong ito ay nagmumula sa napakalalaking glandula ng lason sa loob ng katawan ng langgam. Napakalakas ng pagsabog kaya literal nitong pinupunit ang sarili nitong katawan upang mailigtas ang pugad at ang iba pa nitong kasamahan. Wala itong plano para umatras. Wala ring naghihintay na backup. Isang malaking pagsabog lang ang sagot nito. Kung makita ito ni Black Widow, malamang ay mapapailing na lamang siya bilang tanda ng paghanga. Number 6, Mystique would be proud of this. Isa sa pinakasikat na mutant sa X-Men ay si Mystique na may kakayahang baguhin ang anyo at hitsura ng kanyang katawan anumang oras. Ngunit sa totoong kalikasan, may isang 8 paa na nilalang na maaaring mas kahanga-hanga pa kaysa sa kanya. Kilalanin ang Mimic Octopus. Natuklasan ito noong huling bahagi ng 1990s malapit sa baybayin ng Indonesia. Ang pambihirang pugita na ito ay kayang gayahin ang mahigit 15 iba't ibang uri ng hayop. Kabilang dito ang lionfish, flatfish, sea snake at maging ang jellyfish. Hindi ito nagsusuot ng bagong kasuotan. Sa halip, binabago nito ang hugis ng katawan,
kulay at paraan ng paggalaw upang magmukhang eksaktong katulad ng hayop na ginagaya nito. Kapag may mandaragit na papalapit, kaya nitong patagin ang katawan at dumausdos na parang isang makamandag na isda. Kung ang banta naman ay mula sa hayop na maaaring kumagat dito, itinatago nito ang 6 na galamay at iniiwan ang 2 na nakawagayway upang magmukhang isang makamandag na sea snake. Mas kahanga-hanga pa rito, pinipili nito kung aling hayop ang gagayahin depende sa uri ng panganib na kinakaharap nito. Para bang mayroon itong listahan ng mga disguise na maaari nitong piliin anumang oras. Naniniwala ang mga siyentipiko na gumagamit ito ng visual memory at pattern recognition na mas mataas kaysa sa kakayahan ng karamihan sa mga invertebrate. Sa madaling salita, para itong si Mystique na may kasamang Google Translate at kakayahang magpalit ng anyo sa isang iglap. Number 5. The Invisible Woman of the Ocean. Isa si Invisible Woman sa mga orihinal na miyembro ng Fantastic Four at kaya niyang maglaho sa isang iglap. Ngunit sa ilalim ng dagat, may isang nilalang na maaaring makipagsabayan sa kakayahang iyon. Ito ang reef squid. Matatagpuan ito sa mabababaw na tropikal na karagatan malapit sa mga coral reef. Hindi lamang ito basta nakikihalo sa paligid. Nagiging bahagi mismo ito ng kapaligiran. Taglay nito ang napakaaktibong chromatophores, maliliit na selulang nagpapalit ng kulay. Dahil dito, kaya nitong baguhin ang kulay, disenyo, at maging ang tekstura ng balat nito sa loob lamang ng ilang sandali na para bang nakasuot ito ng digital camouflage. Ngunit hindi lang ito ginagamit para magtago. Ginagamit din ito upang makipag-usap sa kapwa pusit. Halimbawa, maaaring ang isang bahagi ng katawan nito ay nagpapakita ng kalmado at neutral na kulay para sa kapwa reef squid, habang ang kabilang bahagi naman ay nagpapakita ng matingkad at agresibong pattern upang takutin ang isang kalaban. Ang mas kahanga-hanga pa rito ay kung gaano kabilis at kakinis nitong nagagawa ang mga pagbabagong ito na halos walang anumang pagkaantala. Inihahambing ng mga siyentipiko ang kakayahang ito sa high-definition projection mapping. Direktang kinokontrol ng nervous system ng reef squid ang bawat chromatophore na para bang bawat isa ay isang pixel sa isang napakataas na resolusyong screen. Dahil dito, kaya nitong lumikha ng kumikislap na mga bahaghari, gumagalaw na mga guhit, at maging mga babalang tila strobe lights. Lahat ng ito ay nangyayari sa loob lamang ng isang bahagi ng segundo. Number 4. Banshee in bug form. Ano ang mangyayari kung pagsasamahin ang napakalakas na baga, lalamunan at boses? Sa mundo ng X-Men, ang sagot ay si Banshee na kayang maglabas ng napakalakas na sigaw na maaaring makabasag ng bakal at magpalipad ng mga kalaban. Ngunit sa mundo ng mga insekto, may isang maliit na nilalang na may sarili ring kakaibang bersyon ng sonic scream. Ito ang water boatman, ang munting insektong ito sa tubig tabang na halos kasinlaki lamang ng isang butil ng bigas ay kinikilalang isa sa pinakamaingay na hayop sa mundo kung ihahambing sa laki ng katawan nito. Ang mas kakaiba pa, gumagawa ito ng tunog sa pamamagitan ng pagkiskis ng maselang bahagi nito sa bahagi ng tiyan nito. Oo, tama ang narinig mo. Sa simpleng galaw na iyon, nakakalikha ito ng tunog na umaabot sa 92.2 decibels, halos kasing lakas ng rumaragasang tren na dumaraan sa iyong tabi. Noong una itong naitala ng mga siyentipiko, labis silang nagulat. Habang nagsasagawa sila ng pag-aaral sa mga tahimik na lawa, nakakuha ang kanilang kagamitan ng napakalakas na pulso ng tunog. Nang tukuyin nila ang pinagmumulan nito, natuklasan nilang ang napakaliit na insektong ito pala ang may kagagawan. Ang paraang ito ng paggawa ng tunog ay tinatawag na stridulation. Ito rin ang teknik na ginagamit ng mga kuliglig at katidid upang makagawa ng kanilang mga katangi-tanging huni. Ngunit mas matindi pa ang bersyon ng water boatman. Hindi lang ito basta nagpapakita ng lakas, para itong nagpapadala ng napakalakas na love song na kayang maglakbay sa ilalim ng tubig kahit pa may mga mandaragit na nakikinig. Number 3. Deadpool meets Mission Impossible. Pagsamahin ang pambihirang kakayahang mabuhay ni Deadpool at ang mga matitinding escape scene ng Mission Impossible at makikilala mo ang Spiny Mouse. Ito ang nag-iisang mamal sa mundo na kayang tanggalin ang sarili nitong balat upang makatakas sa panganib at pagkatapos ay patubuin itong muli na parang walang nangyari. Kapag nahuli ng isang mandaragit, hindi ito lumalaban at hindi rin ito naninigas sa takot. Sa halip, pinupunit nito ang sarili nitong balat at mabilis na tumatakbo palayo.
Kaya nitong mawala ang hanggang 60% ng balat sa likod nito at mabuhay pa rin. Habang ang mandaragit ay naiiwan na may kagat na puno lamang ng balahibo at balat, ligtas ng nakatakas ang maliit na daga. Ang mas kahanga-hanga pa rito, kaya nitong muling patubuin ang balat, mga sweat gland, balahibo, hair follicles, at maging ang cartilage nang walang naiiwang peklat. Isa itong kakayahang hindi pa kayang gawin ng tao sa natural na paraan. Dahil dito, pinag-aaralan ngayon ng mga siyentipiko ang pambihirang kakayahan ng spiny mouse sa pagpapagaling. Umaasa silang magagamit ang kaalamang ito upang makagawa ng mas mahusay na skin grafts, mas epektibong paggamot sa mga paso, at maging ng paraan ng pagpapagaling ng pinsala na walang naiiwang peklat para sa mga tao. Kaya habang ang karaniwang daga ay nagpapanik kapag nakakita ng bitag na may keso, ang spiny mouse naman ay tila naglalaro ng mas mataas na antas ng survival game. Laging may isang matalinong paraan upang makatakas at mabuhay. Number 2. The Thing, but with wings. Kung si The Thing ng Fantastic Four ay may pinsang nakatira sa ilalim ng mga bato at kayang mabuhay kahit masagasaan ng sasakyan, malamang ay ito ang diabolical ironclad beetle. Matatagpuan ang salagubang na ito sa kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Mayroon itong napakatibay na panlabas na baluti o exoskeleton na sobrang tigas kaya kailangan pa itong butasin ng mga siyentipiko gamit ang steel drill bits. Sa isang eksperimento, napatunayang kaya nitong tiisin ang puwersang katumbas ng mahigit 39,000 times ng sarili nitong timbang kung ihahambing sa tao para itong isang taong nakaligtas matapos madaanan ng pandurog ng mga sasakyan. Ano ang sikreto nito? Ang matitigas nitong ilitra o mga takip ng pakpak ay permanenteng magkakadikit sa isang hugis jigsaw puzzle. Dahil dito, ang puwersang tumatama rito ay pantay na naipapamahagi sa buong katawan, kaya napakahirap itong durugin. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ng mga engineer ang kakaibang disenyo ng baluti nito upang makagawa ng mas matitibay na eroplano, mas matatag na body armor at mga materyales na mas lumalaban sa matinding banggaan. Sa madaling salita, isa itong maliit na tangke na kasya sa iyong palad. Malamang kahit si Hulk ay mapapangiwi sa sakit kapag sinubukan niya itong suntukin. Number 1, Rogue, but for real. Sa mundo ng X-Men, si Rogue ay may kakayahang sumipsip ng kapangyarihan ng ibang nilalang. Ngunit sa totoong buhay, may isang napakaliit na organismo na tila ginagawa ito sa mas kakaibang paraan. Ito ang Bdelloid rotifer. Ang mikroskopikong nilalang na ito ay naninirahan sa mga tubig tabang at sa mga lumot at milyon-milyong taon na itong nabubuhay. Ang mas nakakagulat, hindi ito kailanman dumaraan sa sexual na pagpaparami. Sa halip na magparami sa karaniwang paraan, gumagamit ito ng isang natatanging estratehiya na naging dahilan upang patuloy itong mabuhay at umunlad sa loob ng milyon-milyong taon. Kaya nitong kumuha at isama ang DNA ng mga halaman, bakterya at maging ng iba pang hayop sa sarili nitong genetic code. Dahil sa kakaibang kakayahang ito, nagagawa nitong mabuhay sa matitinding kondisyon at patuloy na umangkop sa nagbabagong kapaligiran na para bang tunay itong may superpower na manghiram ng kakayahan mula sa iba.